Kikita nyo ng slide? Kita na? Hello? Okay na po, sir. Okay na siya. Okay. I'll repeat para po. So today we are going to discuss different agricultural commodities. As you can see in the picture, these are mostly food products, but commodities also include non-food commodities. So let us start. There are 6 categories of agricultural commodities. First is the cereal grains, including wheat. These are normally not present here in the Philippines, as well as oats and barley. Ito is sa abroad na nag-grow. But the byproducts of that, like flour, oats, are being imported by our country. Kasi may requirement tayo niyan. And even barley. Ang barley ay, in fact, ginagamit sa mga beer manufacturing yan. And raw rice. Pag sinabing raw rice, ito'y hindi pa nag-undergo ng series of processing. Number 2 is the oil seeds, which include canola. Canola, di kayo masyadong familiar yan. In fact, I haven't seen a plant of canola. Ang hina-harvest dyan ay seeds because it is a source of oil, including cotton seeds. When I was young, kakakita pa ko ng cotton tree, at meron niya yung buto, pero ang kinukuha lang yung white part, which is the fiber. Nililinis lang, and then instant cotton. And you have palm oil. In Mindanao, there are plantations, I think, of palm oil. But our neighboring country, like parts of Sabah, ay napakaraming tanim na palm oil. Plantation talaga dyan. And of course, soybeans, the source of toyo, the source of tokwa, and taho, and other byproducts of soybeans. Also being used sa feed formulation. Taas kasi ang protein yan. And the third is the meat, which includes the feeder cattle. Pag sinabing feeder cattle, ito ay mga confined at nakakain ng mga concentrates for faster growth. At pwede sa slaughter yan. You have the live cattle. Ito ay mga free range in a ranch. And then you have the lean hogs, the swine, and the pork bellies, also known in Tagalog as pork liempo. The fourth agricultural commodity includes the dairy and the dairy products, which are examples of milk, butter, whey, and cheese. And then we have the other sub-commodities. As I mentioned, itong mga commodities na ito ay not necessarily kinukonsume ng tao yung kanyang raw form, like cacao. Yan yung kanyang fruit, pero hindi kasi kinakain niyang cacao as raw fruit, but rather they are processed into cocoa and then into chocolate and other forms. The same as coffee, di rin kinakain yan except ng mga musang tsaka mga squirrel kinakain, pero humans normally doesn't eat the berry of the coffee, and it is after the series of processing. Now, the third one is the frozen concentrated orange juice. Here in the Philippines, we are not used to drink fresh orange juice because wala naman tayong maraming supply ng orange juice. Wala tayong taniman yan. But in Western countries, specifically US and other countries, na ang kanilang diet sa umaga pa lang naka-fresh orange juice sila. Of course, sugar. Ang sugar ay mas known siya na ang source, of course, yung sugar cane. Hindi rin kinoconsume ng greater percentage ng mga tao ang sugar cane stem. Talagang sugar ang kanyang function. Although merong ilan na may mga varieties na bigger ang stem, darker in color, almost dark violet yan. They are fresh to extract the juice and being sold as is. At in
in glasses. No? I've tasted one. Talagang matamis siya. Especially if it is cold. And then you have the miscellaneous agricultural commodities, which includes lumber. Ang lumber, yan, kapag naputol mo yung puno, at hindi mo pa siya napaprocess sa mga milling, those are lumber. And lumber are woods, of course. You have the rubber. Sa Mindanao ulit, merong rubber plantations. And then wool are products. Ito yung mga balahibo ng normally mga tupa, sheep. And then they are prized commodities. Ang byproduct nito, yung mga jackets made of wool, and normally mga tipong ang nakakabili lang dyan, mga Chinky Pacquiao. Mahal kasi talaga yan. So, let us try to look individually at these different categories. The cereal grains. So, ito'y ginogrow, itong cereal grains, for 3 reasons. Food source for humans, as I mentioned earlier, yung wheat turns into bread. Food source for animals, okay, yung mga barley na yan ay nagiging ingredients sa mga patuka. Of course, pwede rin siyang feedstock for fuels. Ethanol, of course, ang corn ay ginagamit siya sa feedstock, pero nalaman din na pwede pala siyang mag-produce ng alcohol na pwedeng mag-run ng mga engines ng mga automobiles. So this is picture of a wheat and a corn, of course. Ganito ang barley, yung parang ano lang to, parang ano lang ng kogon, Ganun lang siya, pero I haven't seen one. Then you have the oats, okay? Yung ano ba yung nabibili nyo ng mga preparations sa supermarket. So, yun, napapansin niya yung mga oats, At normally yan ay niluluto lang ng mga nagda-diet, oats. And you have the wrapped rice. Now let's go to oil seeds. So farmers grow them for the high oil content in their seeds. Ito pala kahit ganyan, marami na extract na oil. The meal that remains after the oil is extracted, yung sapal niya, nagagamit din. Like yung sa soybeans, yung sapal niyan became the taho, taho at saka nagiging tokwa. So walang natatapon diyan sa soybeans. We have tried nung dati sa KPNR, may nagbigay sa amin ng buto niyan from Department of Agriculture. Tinaray namin ipatanim sa mga farmers. Pero hindi pa rin na puproduce in a large scale ang soybeans. Maybe hindi natututukan talaga ng pupus ng government for probably reasons na kung kahit makaproduce ka ng soybeans, hindi kasi siya gaanong comparable kapag ikinumpara mo doon sa imported na mga soybeans, hindi siya kagandahan. So, kung ikaw ay mag-grow ng soybeans, so mayroong economic reason kung bakit hindi ginogrow ang soybeans is that baka matalo ka sa presyo kasi mura na nga yung nabibiling mga soybeans from abroad, yung mga import natin. So this is the picture ng canola oil. Look at ganong kaliit lang yung yung bunga nito, para lang itong bunga ng parang mga munggo. Ayan, siguro ganyan ang size niyan. And then you have that flower, yellow flower. Kapag tiningnan mo yung field, wow, ganda, pang FB page. Napakagandang tingnan. Pero we are after, of course, doon sa seeds, Oil seeds includes cotton. Ito ayan, kapag nahiwalay mo na itong harvest and cotton fibers, kapag nahiwalay mo na,
So sila may mga machines na ilalagay mo ron. Tinatanggal, pinaghihiwalayan ang buto. Kasi normally, etong cotton pads, nasa gitna yung buto. During bata pa ako, ay talagang ano mo yun, tatanggalin mong doon at matrabaho. Hindi normally siya like other uh, fruits na madaling ihiwala yung buto. So, nasa gitna siya. So, may mga machines na. And then you have the cotton seeds. So, dual purpose ito. You have the cotton for fibers and the seed for the oil. The largest cotton producing country is China. It has 100,000 cotton farmers, Yung farmers, 7,500 textile companies. Ay mapakalaki kasi ang demand ng cotton. Alam mo niyo, pagka bumili ka ng damit, normally yung iba medyo maselan. Ang gusto talaga nila, ang damit ay cotton. Medyo kasi malamig sa katawan ang cotton. At saka, lalo na kung panahon ng tag-init, kapag ka mga synthetic fiber, nag-absorb ng heat, samantalang ang cotton, medyo malamig siya sa katawan at saka meron siyang karakteristik na magandang pakiramdam kapag suot mo. And $73 billion in annual cotton cloth production. Wow, laki nun $73 billion ng China. So cotton seed used as feedstock for livestock because of the oil. And then ano ang mga gamit ng cotton seed oil? You have, siyempre sa cooking oil, ginagamit din sa soap, margarine, emulsifiers, cosmetics, pharmaceuticals, rubber, and plastics. So walang tapo ng cotton. Kailang dapat maluang ang taniman yan. You have the palm oil. Ito ang itsura ng palm oil. Di pa nga ako nakakita ng palm oil Palm oil tree. Picture lang. Ang nakakakita itong palm oil sa supermarket. Yan. Look at that. Ito parang puno ng dates dyan sa Kabso. Maraming puno ng dates. Pero iba pa rin ang puno niya, ng palm oil. It also grows like coconut. Pero mas parang katulad niya ang yung irok natin. Right? Ayan, kapag yellow na, harvest na nila, individually ngayon yan ipaprocess. So, palm oil is used in everything from food products to detergents to cosmetics. It is even increasingly being used as biofuel. Pwede rin pala, biofuel. The size of the global market for palm oil is expected to reach more than 90 billion by 2021. Laki $90 billion yun. And here the meat. Meat commodities include live animals raised for meat. Yung fattener kung tawagin. Hides. Ang hides are yung skin. Like sa cattle, yung kanyang balat ay ginagawang sa yan. Yung mga rubber. Yung jacket na leather. Diyan nanggagaling. Of course, organs, yung laman loob, buto. May gamit pa rin at saka hooves. Yung mga buto source yan ng calcium and other minerals. Even yung kuko, hooves, may pinaggagamitan pa rin. Then you have the cuts of meat produced during the butchering of animals. Different cuts yan, which could be available in large amount. Merong time na ang Pilipinas ay nag-o-order ng mga different cuts of meats, especially ang pork. Nag-i-import pa tayo lalo na itong mga panahon na tumama ang ASF. Kaya lamang napakaraming restriction kasi check pa yung countries of origin. Baka meron ding ASF doon. O kaya yung country of origin na kukuhanan mo kung wala pang sakit dito is being double checked kasi baka siya ang maging carrier papunta rito sa Pilipinas. Feeder cattle, ito ay yung mga bagong walay. Alam niyo, yung bagong walay, yung kahihiwalay lang sa inahin, ibig sabihin siya ay kapag
ano na, siguro mga 1 month ito, instead na sila ay sa mother, sila magsasak ng milk. Binibigyan na lang artificial milk sila para yung milk ng cow ay yan ang i-produce commercially. No? Nire-replace yung para sa mga anak. Replaced by commercial milk. Mas mura kasi yun kaysa sa fresh milk. Kapag itong mga nagsimula siya, bata pa, nag-reach siya ng around 600 to 800 pounds. Imagine nyo, ang typical ng mga Pilipino ay ang weight tulad ko, nasa 170 pounds ako. Pag medyo nibigat, 180. So, ito yung mga 600 pounds. Pag ganong karami, ibig sabihin, baka mga 5 tao ang equivalent. 5 hanggang 10 na, mga 5 lang naman, 180, mga 3 tao ang kasing bigat nitong mga ito. 3 hanggang 5 tao. Ganyang kabibigat itong mga animals na ito. At this point, cattle producers feed them a diet of high energy feed to promote weight gain. Ultimately, when they reach a weight of about 1,000 to 1,400 pounds, nagsimula ito 600 nung bata pa siya. Can you imagine, bata pa lang itong mga baka na ito, 600 to 800 pounds na sila. Pagka naalagaan sila, napakain ng high energy feed, magre-reach sila, magdo-double ng weight, no? From 1,200 to 1,400 pounds. And then they are slaughtered for beef. The live cattle, ito mga nakarancho, dapat maluang ang alaga nito. So sila ay kinakarne and slaughtered for meat and other byproducts when they reach 1,200 to 1,400 pounds. Siyempre, magbabari yan. Of course, itong mga lean hogs, live weight, ibebenta buhay. So, more people in the world consume pork than any other animal protein. Pinakamarami pala ang consumption ng hogs. Worldwide consumption of pork products exceed 100 billion metric tons annually and spans across diverse geographies, economies, and cultures. Kaya nung tumama ang ASF, napakaraming nalugi ng mga farms ng pork at saka nagmahal din ng pork, naabot ng 400 per kilo, samantalang dati nasa mga 200 lang. Kaya kinontrol ng government yan. Kaya lang ngayon nasa mga mga 300 pa rin ang kilo ng pork. Ito naman yung pork bellies, no? So ito yung special cut. Ito ay kung napamansin nyo, ito ay bacon So ito ang pork belly, liempo. Pag in-slice yan, pero binebenta yan as ganito ang mga cuts. And demand for these products remain robust. For this reason, prices of pork bellies still influence global commodity markets. Now you have the dairy. We have the dairy. Commodities include milk, yan. Then markets, butter, whey, and cheese. Markets for these commodities dates back 19th century when traders organized the Chicago Butter and Egg Board. Today, these products trade on the Chicago Mercantile Exchange. Ang hindi kayo familiar dito, of course, yung butter, nakikita nyo itong whey. W-H-E-Y, paano ba ito pinoproduce, is the liquid remaining after the milk has been curdled and strained. So merong fluids pang natitira, namumuo na kasi yung pag nag-curdling, buo sa ibabaw. At pag sinala, may matitirang liquid, yun yung whey. It is a byproduct of the manufacture of cheese or casein and has several commercial commodities. So ito yung kumbaga sabaw. Ay, may gamit pa rin, huwag tatapon. Walang tapon.
Other commodities, the soft commodities refer to commodities that are farmed rather than mined. So, ginogro siya, hindi siya minimina. Coffee, cocoa, or ang source niyan ay cacao. Ang itinitrade yung cocoa. Ang puno, cacao. Itong bunga. But ang hindi tinitrade itong bunga niya. It is the cocoa form. Of course, sugar and the frozen concentrated orange juice. The sixth category is the miscellaneous agricultural commodities, which includes rubber. At ito yung product ng rubber, mga gulong ng sasakyan. Force rubber, ang kinukuha dyan yung sap na kulay puti. No? Tinatap yan. Ibig sabihin, araw-araw, merong hihiwain mo yung balat ng rubber tree na slanted. Tapos, meron kang maliit na container para makuha mo, doon papatak kasi yung white sap. Pero pag ginawa ng goma, kinukulayan nila ng itim. Of course, the lumber or the timber. Yung timber, ito yung mga bagong putol na kahoy, they're called timber. Kapag siya ay dinala na sa mga sawmill, naging 2x2 or 2x4, they are now called lumbers. Wool, yun, nakita nyo, yun ay sheep na inaalsa ng balahibo, and there's a market for that. So, we end the first part ng ating lecture, but we will continue with the agricultural commodity system. Okay. Papalit pala ako ng slide. Okay, break muna tayo ng 3 minutes. Stop muna tayo ng recording.